Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Talino niya'y walang hanggan, kapangyarihan niya'y walang katapusan. Pagmamahal niya'y walang kamatayan. Halina mga minamahal, hanapin niyo't siya't ng masumpungan. At kung inyong nararamdaman ang kanyang wagas na pagmamahal, ang kahinaan ninyo'y kalakasan. Ang kadiliman ay kaliwanagan, ang kaguluhan ay kapayapaan, at ang wala ay sisidlan. Sumainyong paghahari, mga minamahal. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ay binabahagi niya kung tuwirang kikilala ka, sa matwid at tama, maipagkakalob niya sa iyo ang marapat. Sapagkat siya ang katotohanan at buhay, siya ang lakas at kalasag. Kung pagninilayan ng tao at susuriin, pawang katotohanan, inyong pagnilayan, mga minamahal. Ang Ama ang kataas-taasan, ang Anak ay ibinaba sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Nahayag ang katotohanan, nabahagi ang kaalaman, ukol sa kabanalan, nang dahil ipinabatid ng Ama sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa ginamit na anak niya, ang kanyang karunungan kung paano makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at makadama ng wagas niyang pagmamahal. Nagturo sa ganang kalooban ng Ama ang anak na ibinaba. Sumunod ang anak na mabuti pawa, kumilala sa kanyang mga salita, tumalima sa kanyang mga atas. At siyaon ang pawang ginawa ng anak na mabuti. Kaya naman ang anak na nagpakabutit higit na mabuti ang ginawa sa lupa. Ang lahat ng mga anak niyang nagpapakabutit nais magpakabuti ay natulad sa kanya't kumilala sa mabuting gawa niya. Kaya't nakapaghirang ng mga apostol. At ang mga apostol ay humirang din tulad niya. Kaya't nagpasalin-salin ang kaloob. At di na natapos, hindi na nawala, at di na namatay ang kanyang pasimula. Magpahanggang ngayon at sa daratal pang panahon. Kaya nga, sa isang kawanihan may namumuno, at ang pinakapuno ang siyang binabahaginan ng taglay na pagkakaalam upang ang bawat kawani ay mapaabutan. May mga pinunong ginamit at may mga hinirang. Sino baga ang ginagalang na marapat ng mga hinirang? Hindi ba't ang pinakapuno? Ngunit kung ang pinakapuno ang kakausap sa mga hinirang at mas pakikinggan pa yung kapwa niya hinirang kaysa sa pinuno, totoo ba ang paggalang? At kaya may hinihirang upang ang pasanin ng isang pinakapuno ay hindi mahirapan at masobrahan ng kabigatan. Kaya't naghihirang nang magpapasang tulad niya na mag-uusap sila't magkakaisa.
upang gumaan ang pasanin ng isang pinamumuno. Hindi ang mga hinirang ay isa pang magpapahirap at magpapapasan sa isang pinuno. Kaya ang Kristo, binahagi na ng Ama ng mga makakasama upang gumaan ang pasanin at kakilalanin ng taong tatanggap. Kaya ng panahon itong si Moises, pinagsabihan ng ganito, humirang ka ng makakasama mo. Gawin mo silang 50, 100, 10 hanggang sa maging libo-libo na ang naging bilang. Ngayon, kung tuwirang may napaabutan at nakinig ang inabutan, at tumanggap ang pinaabutan, natuto sa nagpaabot at nagpahayag sa kanya. Sa makatwid, mga mahal ko, kung nakinig man ang isang pinaabutan at nang dahil lang nakinig dahil sa kapwa niya pinakinggan, matutuwa ba ang isang namumuno? Hindi. Sapagkat maliwanag ang patotoo, mas pinakinggan ang kasama kaysa sa kanyang pinamumuno ng Ama. Sa makatwid, kung ang isang namumuno ay tulad ng damdamin ng tao, hindi kaya masaktan at mahirapan? Hindi kaya magdamdam at magtalusira sa kanila? Subalit ng dahil kaya pinili sila, may kaangkop na damdamin at nasuri ang Ama na marapat sa kanilang ibinahagi. Kaya magalak magpuri ang mga hinirang sapagkat pinagtitiwalaan. Ngunit kung ang pagtitiwala sa kanila ay hindi makita ng Ama, sila kaya'y karapat-dapat at marapat. Kaya ang Ama, tarok at batid niya ang lahat. Kilala niya ang mga anak niyang tapat at kilala niya ang mga anak niyang may kinikilingan, may ginagalang, ngunit ang katotohanan hindi tinatanggap ang kanilang pinunong naturingan. Mga mahal, katotohanan lamang ang sa akin tinuturan. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Kaya naman ang tunay na nakikinig at tunay na nakikiisa, damang-dama ang pinuno niya kung nahihirapan. Damang-dama ang kanyang namumuno kung nasasaktan. Damang-dama ang namumuno niya kung nadulumbay. Kaya naman, ang tapat at totoo nakikiisa sa pinuno niya. Hindi siya nagpapahirap, hindi siya nagpapalugmok, kundi siyang nagbibigay lakas upang kapwa pag-isahin ang lakas nila. Hindi siyang nagbibigay kahinaan upang magpahina pa sa iba. Kaya naman, ang dahil nakita ng Ama ay tapat ang mga iyon, siya naman ang pinagkakalooban niya ng tapat mandi na kanyang gawa at katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Tulad ng isang puno, sa ugat sumisipsip ang puno, ang mga sanga, sa puno na kaugnay. Kaya't ang lasa ng punong yaon, makukuha sa bunga ng mga sanga niya. Mga mahal, paano mapapatotohanan ng isang puno ay matamis? Sa kanyang bunga. Paano mapapatotohanan ng bunga ay matamis? Pag tinikman ng kumuha. Sa makatwid, kung tunay na nalasahan ng tao ang tamis ng bunga ng Espiritu ng Ama, di sana'y tatamis din ang pananaw at pagsamba sa Kanya. Pagkilalang lubos at pakikipagtotoo, hindi magiging isang marupok at mapaghanap na anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kaya gaano man ang pagpapakababa at gaano man ang ginawa, hindi na masarap. Kung pagkatapos kinausap ng isang pinuno ang isang kawani at hindi nakinig at pinakinggan ay ang kapwa niya, hindi na maligaya ang namumuno. Sapagkat napatotohanan, mas higit pang pinakinggan ang kapwa kaysa namuno at namuno sa kanila. Mga mahal, kayo man may kaisipan, kayo man may damdamin, kayo man may katauhan. Ang tinuran ko'y pagnilayan. Gaano kahirap ang dinadala ng isang pinangangasiwa at pinamumuno. Ngunit at dahil ang totoo na nagkaloob ay makatotohanan,
at matibay ang nagbahagi kanino man, kaya lamang tumatatag tumitibay ang ginawang pinuno sa bawat anak na napili. Mga mahal, nawa, kung saan man kayo dako nangangasiwat na mumuno, ang kaloob ng Ama ang siyang wag mawala sa inyo bilang mga anak niyang nakalasap ng tamis na kaloob niya sa tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't sa mga magulang nagagawang magdamdam at magtampo sa kanilang mga anak, sapagkat kung minsan kakausapin ang kanilang magulang, mabuti pa sa kapatid niya nakinig. Ngunit sa kanyang ina't ama hindi nakinig. Gaano kasakit siya, oh. Mga mahal, yan ang damdamin ng Ama. Yan ang naging damdamin niya. Nahihirapan siyang totoo sapagkat mas pinalalamang ng tao ang kapwa niya kaysa sa kanya. Mas pinakikinggan ng tao ang kapwa niya kaysa sa kanya. Sa makatwid, kung tunay na pinakikinggan siya ng mga anak niya, di sinsanay lahat ng alam nilang hindi tama para sa pananaw niya, pagsusumikapang tupdin at gawin. Ngunit kung kaya lamang gagawin niya on, dahil nasiyahan doon sa kapwa niyang nangusap sa kanya, ngunit sa ama niyang di nakikita, di nasisiyahan siya, katotohanan, wala pa rin siya sa katotohanan. Mga minamahal, ang taong nasisiyahan sa gawa ng mabuti, tuwirang nasisiyahan nga pati kalooban niya. Pawang katotohanan, mga mahal ko, kung lahat ng taong pinamumuno ng Ama ay mahihirapan at masasaktan, lahat ng nagpahirap at nanakit sa kanilang damdamin at nagbilang katauhan, gagantihan. Ngunit lang dahil ang Ama ang naghahari at nangunguna, sa lahat ng pinagtiwalaan ng Amang nagpapakatapat at nagpapakatotoo sa Kanya, ang Ama na ang pinababahala sa kanila. Siya'y patag, panatag, payapa, natatalima. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. At ang nasa katotohanan namang pinamumuno, di matitigatig, di maaantig, sapagkat ang nagpapatibay at nagpapatapang ang kanyang pinagmulan kung ba't siya naging ganap sa pamumuno. Sapagkat walang taong makapamumuno sa kabanalan maliban ang katotohanan, Diyos Espiritu. Kaya kung tuwirang nasa Espiritu ang tao, damang-dama ang Ama kung gaano nahihirapan siya. Damang-dama ang Espiritu niya kung nalulumbay siya. Damang-dama ang katotohanan kung nawawaglit sa katotohanan ang kapwa niya. Subalit ang di nakakaunawa, kundi lahat ay sanlibutang gawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ayon kay Mateo, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang
propeta. Ikaw ba'y lingkod? May malasakit ka ba sa kapwa mo? Pinagmamalasakitan mo ba sila kahit ang sarili mo ay nasasakitan? Paano mo ba pinakikita sa kapwa mo ang katapatan mo? Naghihintay ka ba ng parangal o pasalamat sa mabuting ginagawa mo? Ang damdamin mo ba'y nahihirapan o nasasaktan kapag hindi nakikita ang mabuting gawa mo? Ikaw ba ay naghahanap sa mga ginagawa mo'y gantihan ka nang iba yung mas higit na maganda sa ginawa mo sa kapwa mo? Ikaw ba ay tumatalima dahil nasisiyahan ka at hindi mo inaalala ang sarili mo dahil nagagalak ka sa nakikita mong nakabubuti sa kapwa mo? Magalak ka sapagkat totoong puno ka na matamis ang pinagmulan mo. Sapagkat kailanman ay hindi mo maibabahagi ang tamis na ito kung mapait ang lasa mo. At kailanman ay hindi malalasahan ang tamis kung tunay na matabang ka lamang. Sapagkat sa tao man, may matabang sa pananampalataya, may matabang sa pagtitiwala, may matabang sa pag-angkin, at may mapakla sa pananampalataya. Mga minamahal, pawang katotohanan, kung tunay na nagtitiwala ang tao sa kanyang kapwa, nagbatid niyang ginagamit ng Amang Dakila, hindi niya magagawang lokohin, hindi niya magagawang linlangin, hindi niya magagawang pagsinungalingan, at lalong hindi niya magagawang pag-isipan ng hindi mainam. Sapagkat kung paano nagpapakasakit ang kapwa niyang nagpapakabuti at kaya sila'y nagkasama dahil sa isang espiritu, ang Amang nakababatid ng lahat ng yaon at walang dilit ibang makababatid pa maliban siya. Sapagkat siyang higit na nakakakilala sa mga anak niyang pinagtagpo-tagpo at pinagsama. Kaya siya ang tanging nakatatarok sa gawa ng bawat isa. Kaya mga mahal, kayo ba'y magkakaisa sa kawanihan ng kabanalan? Kung makakatulad ang pandaman nyo'y kaisa nga kayo. Subalit kung mayroong ang pandamay hindi mabuti, hindi siya kaisa, kalaban siya. Kaya't kung papaano siya'y kalaban, makikita ang katotohanan. Labag sa ginagawa ng nasa mabuti ang kanyang ginagawa. Sapagkat ayaw niyang makiayon, may sarili siyang gawa't kaisipan. Mga minamahal, ang gawang pang-espiritual ay hindi kailangang ilantad mo ang sarili mo, kundi ang dapat mong ihayag ay ang katotohanan ng Ama. Ang gawang pang-espiritual ay di kailangang papurihan ka, ngunit ang papurihan mo ay ang kalooban ng Ama na kung papaano binahaginan ka at naging dapat ka sa Kanya at do'y pinagtiwalaan ka, kaya nakamit mo't nakamtan kung sino ka na ginamit niya na walang pasubaling, tiwalay, ibinigay. Kaya ibinahagi niya ang espiritu tapat at makatotohanan. Lingkod ba kayo? Tagasunod ba kayo? Kilala nyo ba ang inyong sinusundan at tinatawagan? Kung kilala nyo, mismo sa sarili nyo, mapapatotohanan nyong matamis siya, sapagkat ang bunga ng kanyang pagmamahal ay walang kasing tamis. Kaya't kung lahat ng mga anak niya ay nakalasap ng tamis na ito, kailanman ay hindi nila gagawing talusira ang kanilang mga puso. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang taong nakalasap ng mabuti, ang puso niya'y bumubuti, ang isip niya'y lumiliwanag, nakakaunawa, nakatatarok, nakababatid ng tama. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag nasa espiritu ka na ng kabutihan at kabanalan, hindi mo na pangingibabawin ang iyong sarili,
kundi kung inuudyukan kang magtampo, magalit, magdamdam, hahadlangan ang espiritong sumasayong katauhan, kaya't di mangingibabaw at mananaigang yung katauhan bilang pisikal na nagdaramdam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sa isang eskwelahan may pinakapresidente. At kapag nag-utos ang presidente hanggang pinakamababa at susunod ang pinakamababa pataas. Kaya't sa isang kawanihan ng kabanalan, ang pinakamataas din ang sinusunod. Kaya't ang di nakasusunod, hindi sa totoo kawanihan ng kabanalan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, ang Ama ang saksi, siya ang kahatulan, siya ang tamang timbangan. Doon nilalagak ng pinakapunong ginamit sa kanila. Ngunit siya, hindi hahatol kanino man, hindi husga kanino man, kundi siya'y mananahimik pagkatapos mangaral at iaral ang tama, siya'y gagawa ng tama at tumpak. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At dito napapatotohanan ng totoong nasa paghahari ng banal na Espiritu. Bumabalandra ang masamang pag-iisip, ngunit ang mabuti pumapasok. Katotohanan ng sakit tinuturan, kaya't walang maninikit sa kanyang katawan, ni papasok sa kanyang kalooban, na maaring siya'y masaktan, maging daan ng kasalanan. Kaya, kayo ba ay totoo sa Ama? Suriin niyong sarili niyo. Kung may lihim pa kayo sa sarili niyong damdamin, dinadaya niyo ang inyong sarili. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat sa Ama, walang malilihim. Kapwa mo ilan man ang maloko mo, Ama mo'y di mapapaniwala mo, sapagkat ang Ama ang totoo at tapat. Sa pamamagitan ng Espiritu niya, nasusuri ang bawat isa. Mahal na mahal ko kayo. Kaya naman kung sino ang nagdadala, siyang nahihirapan, siyang nabibigatan, siyang nasasaktan, siyang nagdurusa. At yung walang dinadala, siyang magaan na nakatatawa, patag na nakahihiga, natutulog ng mahimbing at payapa. Mga mahal, magnilay, magbulay, magtanto na tuwiran. Kaya, kasalanan mo ba? Ipaparatang mo sa kasalanan ng kapwa mo? Wala sa Ama ang katwiran mo. Ngunit kasalanan mo ba? Inamin mo? Kalugod, lugod ka sa Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, ang mahirap lamang sa tao, ang kataasan. Kapag itong nanahan, maraming katwiran. Ngunit kung may kababaan, wala kang dahilan. Kalugod-lugod ka sa pananaw ng sa'yo ay humirang, nagmahal at bumuhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, pasubali nga sa inyo, walang mangungusap ng gayong tao. Ngunit sa espiritong kinikilala mo, kung totoo ka't nakadama, tarok mo't batid kung sino ang nagluwal. Nekkarameneyahanam, 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 alalaong baga. Kaya, kung laging pumapatak ang luha mo dahil sa sama ng loob mo, di ka mawawalan ng luha sa mata. Ngunit kung pumapatak ang luha mo sa galak mo, pati puso mo'y nag-uumapaw. Tao, mahal ko kayo. Yan ang pawang katotohanan.
sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nakaramahaleya karamaneya. Hacha karamahaleya. Oh, haleya karamahaleya. Nek karamaneya ana. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama sa bawat binibigay niyang pangunawa at pagpapakumbaba at pagpaparaya. Sa isang pamunuan ay hindi nawawala ang mga dalahin at pasanin. Hindi nawawala ang mga balakid. Hindi nawawala ang sinasabing pinagdaraanan. Subalit, dito nasusukat ang mga makatotohanan at tapat. Hindi naaapektuhan at di nagpapaapekto sa maling gawa ng kapwa. Sumainyo ang kapayapaan. Kung mabuti ka'y susulong mo ang sayo. Kung masama ka, magbago ka. Kung nagkamali ka'y umamin ka. Kung kasalanan mo'y pagsisihan. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ang kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Subalit kung magmagaling at magmataas ka pa, na ikaw lang ang tama't mali ang kapwa mo, marami kang kasalanan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Minsan nakapagtanong po ako sa Ama, Panginoon ko at Diyos ko, bakit nagagawang linlangin ang espiritu mo ng tao? Hindi kaya sila natatakot na sa oras na sila'y nagsisinungaling ay mapipi ang bibig nila, umurong ang dila? O kaya sa oras na nagluloko, gawin mo silang bulag, sapagkat kinakalaban ang iyong espiritu. Anak, pinagpaparayaan ko ang tao, subalit may hangganan ako. At yaon ang hangganan kung ayaw kong sumapit sa kanila. Kung di matututo, ano ang gagawin ko? Sumainyo ang kapayapaan. Kaya mga mahal, mapapalad ang totoo ang puso niya at isip niya. Sapagkat kapag totoo ka na, kahit anong sinabi ni Juan, ni Pedro, wala lang. Totoo po yan. Sapagkat di ka binabagabag ng konsensya mo't damdamin mo dahil wala kang iniisip na anuman. Ngunit kung maraming gumugulot, marami kang pinakikinggan, sigurado, apektado ka agad. Sapagkat sandali may sugat. Gawin niyo po. At kapag napatotohanan nyo, sabihin nyo, kay sarap mabuhay sa piling ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sige, isang halimbawa. Kapag nagtampo ka sa iyong mga kapwa, inisip mo yun, hindi ka makakain, hindi ka makatulog, nananahimik ka, hindi ka gumagawa ng dati mong ginagawa na nakikihalubilo, nakikitawa, nanahimik ka. Sino nahirapan? Common sense. Sabi ng Ama, use your common sense. Sentido komon. Gamitin mo. Baka natutulog na nang magising siya. Magandang maga, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kung nagre-react ka sa kapwa mo't nagpapakitang masaya, ngunit kapag ika'y nag-iisa, lumuluha ka sa sama ng loob mo, sinong niloko mo? Ang tao nga naman, bakit napakaliwanag, hindi makita ang linaw ng katotohanan? Kaya nga, habang nakikiisa ka sa totoo, natatama ka sa buhay mo.
Habang binabaluktot mo ang matuwid, lalo kang naliligaw at napapahamak. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Tatandaan ninyo, sa buhay ng tao, dalawa lagi. May nanloloko at naloko. May mandaraya at nadaya. May mabuti at masama. May dalahira at tahimik. Walang salita. Ngunit, kung kapwa may sentido at totoo sa Ama, patuloy na hahanapin ang mabuti pawa dahil siya'y takot sa Ama na magkasala siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, yan ang patotoo na kapag sariling pagkatao pang nangingibabaw, mahirap kang makaunawa, may sarili kang diwa, may sarili kang katwiran, at ikay ngawa ng ngawa. Dili kaya naman dadaan sa tahimik, ngunit puso mo'y nagpupuyos, dibdib mo'y nasasakitan. Dalawang uri ang tao, kapag nagagalit may putak ng putak, at mayroon namang tahimik, parehas mali. Kailangan, nasa tama lang. Magsalita ka ng tama, magsalita ka ng naayon, magsalita ka ng mabuti. Kapwa kayo, magkakaunawaan. Buhay ba nga ma? Sapagkat walang tao gaano man kabuti at gaano man kaganda ang inyong pagsasama, pahuhula mo kay Juan ang laman ng puso mo. Kundi, para magkaisa kayo, mag-usap kayo ng tama at mabuti. Hindi yaong bahala kayo. Totoong totoo ang wika ko. Suriin nyo. Pagsuriin yung mabutit, pakasuri-suriin nyo. Kung natarok nyo at nasambit sa sarili nyo, totoo, baguhin. Mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Bakit isa pang hindi pinagkakasundo ng mga tao? Kapag parehas na mataas. Ngunit ang isa'y mataas, ang isa'y mababa, magkakaisundo. Kaya lamang, itong mataas dapat bumaba. Hindi itong laging mababa ang nagpapakumbaba, sapagkat kapag nagsawa itong nagpapakababa, iiwanan ka rin nagpapakataas. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Sapagkat walang panghabang panahon sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ay pangsamantala, pati ugali ng tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang hindi mo pakilala ang Ama, parang kung sino kang mangusap at napakagaling. Ngunit nang kinilala mo na ang Ama, ang galing mo'y ibababa mo na, sapagkat ang pangungunahin mo na'y kagalingan niya sa'yo. Nang hindi mo pa nakikilala ang Ama, walang makasingit sa iyo kapag nagkwento ka. Subalit nang nakilala mo na ang Ama, maghihintay ka. Pagpaparayain mong bawat isa'y pakinggan mo at pabayaan mong mangusap sila. Ngunit kung gayon ka pa rin, ano ang naiba? Mga mahal, ang daming pagkakaiba. Malaki ang pagkakaiba ng nagbago at hindi pa, ng natuto at hindi pa, ng nagsawa at hindi pa, ng totoo at hindi pa. Mga mahal, kung lahat lang ng tao sa katas ng Ama doon lalasap, tatamis lahat ang inyong panlasa. Kaya pati puso nyo, tatamis sa pagmamahal sa kapwa nyo. Pati isip nyo, liliwanag, bubuti, at iinam, makakao nawa siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Sadyang ang lahat ay pagdalisay, ano po? Naunawaan niyo po ba kung papaano? Kaya mapapalad ang mga nasa taas at bumaba.
At ang mga matalino na biniba yung kanilang talino, alang-alang lamang doon sa talinong pang-espiritual na bahagi ng Ama. Kaya, napakasarap. Tandaan po ninyo, kapag nasa payapang isip ka na at masayang puso mo, lahat ng sinasabi ng Espiritu, galak mong tinatanggap. Ngunit kapag hindi ka pa totoo, ang daming naglalaro sa isip mo, pati puso mo, kumakalaban na. Kaya, di makatanggap. Parang bolang dinribol, lumagpas sa ring. Hindi na sure, umaldang na pababa. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya mga mahal, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may katotohanan, sa isip at damdamin ay taglay, na di ito napaparang. Kay sarap-sarap mabuhay, kung amang iyong pakikinggan, ano man ang sa iyo'y idatal, ito'y iyong nalalabanan. Bibigyan ka niya ng tapang, maging katalinuhan, upang ganap mong mawawaan kanyang kalooban. Kay sarap-sarap mabuhay sa piling ng Espiritu Banal. Lalo na't kung may sakit kayo, nagsusumamo kayong magsigaling, ngunit ang isip nyo ay hindi makaapuhap ng mabuti. Laging litong-lito, gulong-gulo. Sirang-sira ang diskarte nyo. Hindi kayo makabubuo ng diskarte, sabi ng tao. Ang wika ko'y pananampalataya. Sapagkat ang nakabubuo ng tapat na pananampalataya, ang walang duming isip sa kapwa niya, kundi ang pumapasok ay ang mga salita ng Ama na pinagnilayan nila. Buhay bang Ama? Ang hindi nandaraya ng sarili't niloloko ang sarili, sinasabing wala ng sama ng loob siya, mayroon pala. Kaya naman, di ba't maliwanag na sinabi, ang may cancer cells na nabuhay, huwag magpa-stress, huwag over-fatigue, huwag ma-depress, at huwag nasasaktan ang damdamin. Huwag kang magkaroon ng hate. God is good. Lagi mong tatandaan. Siya ang magbibigay sa iyo ng tuwirang mabuting kalooban. Kaya kung siya'y nasa iyo, mapapatotohanan sa iyong gawa, hindi lamang sa salita. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya't inyong pagnilayan, halimbawa sa pamunuan, mabuti ang gawa ng halimbawa ay presidente. Ngunit sa mga pababa, si Senado, Kongreso, etc., gumagawa. Sino nahirapan? Po, ang presidente. Pero nagpapakamatay ba siya para sa mga nagpapahirap sa kanya? Ba, hindi. Ba, ba't ko papatayin nga naman ang sarili ko sa inyo? Yan ang wika ng Ama. Constancia, may nagpapasakit ba ng kalooban mo, anak? Huwag dibdibin sila. Ako, pakinggan mo at damhin mo. At ako, ang sundin mo. Kaya naman, nagkasala ka ba? Ano? Ayaw mo bang makinig? De, huwag mo. Nakikinig ka ba? De, salamat sa'yo. Ikaw ba'y sumusunod?
Salamat. Ikaw ba'y ayaw? Salamat. Pero hindi ko papatayin ang sarili ko sa'yo. Sapagkat ang papatay lang sa akin ang Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal! Narinig nyo yun? Gawin nyo rin. Sapagkat kung ang kapwa nyo ang magpapahirap sa kalooban nyo, mali kayo. Ang Diyos nyo ang dapat mahirapan sa kanila. Sapagkat siyang kataas-taasang nakababatid ng lahat. Ikaw wala kang karapatan at kapangyarihan. Ngunit, ilagak mo sila. Huwag mo silang talikdan. Huwag mo silang itakwil. Ilurog mo sila. Ihain mo sila. Subalit, huwag kang magpakamatay ng damdamin sa kanila. Sapagkat kapag natangay ang damdamin mo na matutulad sa kanila, wala nang tapat ang Ama na tutotoo sa Kanya. Totoo ba yan? Magnilay kayo. Magbulay kayo. Tuwang-tuwa ako. Hindi ako galit. Sapagkat yan ang totoo. Kung magpapakahirap ka sa kapwa mong magpapahirap sa'yo, may Diyos ka. Kung totoo ka sa Kanya, ihain mo siya. Bahala na ang Ama. Magandang umaga, mga mahal ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pakatandaan ninyo, isa lamang ang sasabihin ko, wika sa inyo. Sa tao, sala sa init, sala sa lamig. Sabi nga ng kasabihan, pakainin mo na sa iyong palad ang taong minahal mo. Minsan lamang magkamali ka sa kanya at nagtanim na ng hinanakit at pagdaramdam. Nabura na lahat. Pinatay niya ng lahat. Nawala ng lahat. Nabaliwalang lahat. Ang mabuti mong sa kanya'y hinandog. Magandang umaga, mga mahal. Kaya kung tunay at totoo ka, ang ugaling kukuhanin mo ay ang ugali ng nagturo sa iyo. Ang susundin mong batas ay ang batas ng nag-akay sa iyo. Ang kakamtin mong kalooban ay ang mula sa iyong bumuhay. Hindi sa kapwa mo binuhay na tulad mo. Kaya nga, dito ang pasimula. Kaya ikay makakalaban. Ngunit at pasubali, kung tutularan mo at gagayahin mo ang kapwa mo, parehas kayo. Kaya't kung ikay talangka at inagaw yung isang talangka, bumaba ng bumaba, pati ikaw ay nababa. Ngunit kung ang alimango, hinahatak ka, ikay talangka lang, huwag kang sasama. Malaki ang sipit niya. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan. Pasubali naman, kung ang Ama mo ang humahatak sa iyo, sumunod ka, sapagkat siyang nakababatid ng lahat ng mabuti para sa iyo. Ngunit ang kapwa mo, suriin mo, makasariling layunin ba? O tamang layunin para sa Ama? Kung nakita mong para sa Ama, sumunod ka, matatama ka. Kung makikita mong para sa sarili, umayaw ka, may isip ka. Buhay ang Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang nasa espiritu'y matalino, ngunit ang taong matalino, hambing sa matching, nalilinlang pa rin. Ngunit ang nasa espiritu ng Ama, kung ang pag-uusapan ay sa espiritual, walang malilinlang kung ang Ama nangingibabaw. Kaya't hindi ka palilinlang sa mandaraya na mag-aagaw sa iyo ng kabutihan, kundi ang umaagaw sa iyo sa kabutihan mo, siyang gawin mong agawin at sa kanya mo pakita ang mabuti mong gawa. Huwag ikaw ay sumama sa masama niyang gawa. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Naunawaan niyo po ba? Ang katas ng ubas ay iba sa katas ng ampalaya.
Ang katas ng sampalok ay kaiba sa katas ng kamyas. Kaya kung puro maasim na lang, kahit paghalu-haluin nyo pa yan, hindi tatamis. Ngunit, kung ang maasim hinaluan ng matamis, masasama ang maasim sa matamis. Mangingibabaw ang tamis. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, huwag niyong panaigin ang maasim niyong damdamin, ang mapait niyong kalooban, kundi ang pangibabawin niyo'y tamis na dulot ng Ama upang maghari siya at mangibabaw sa kalooban ng bawat isa. Sumayin kapayapaan, mahal na mahal po kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sinong kakalabanin ng tao? Wika nga, kalabanin mo na ang isang Jesus. Subalit ang espiritong di mo nakikita, matakot ka. Sapagkat kayang gawin sa'yo, maging sino ka pa. Ang kahit na ano. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya't kung may takot ang tao sa Ama, isasalang-alang nila ang espiritu niya na hindi nakikitang may butot-buto ang tawag sa kanya, kundi wala mang makita, ginagala nila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran ko na Ama, ang marapat sa kanila. Tuwirang ang nabuksan, nakakilalang lubusan. At ang sayo ay pandama na kanilang ang tuwirang kinamtan. Maliwanag ang katotohanan, nasilayan ang katotohanan mong sa tao ay ibinigay. Kaya nga, magagalak ang kaloobang may kalinisan at ang isip na may pangunawa, lalo't higit pang nagliwanag. Sapagkat siyaon ka, Ama ko, ikaw ang kabutihan, ikaw ang kabanalan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang katapatan. Kaya't ang sino mang sayo ay tumanggap at kumilalang ganap, sisidlan mo ng kawangis ng sayo ang kabutihan mo at kabanalan, ang katapatan mo at katotohanan, kaya't hindi magiging sinungaling na nilalang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nang magkasala ang mga tik-tik kay Moises, 40 taon man ang lumipas, di pa rin nalimutan ng Ama. Paalala ko lamang sa inyo, mga mahal ko, makapagbibintang kayo't makapagpaparatang sa kanino mang kapwa nyo, subalit ang nagpapakatotoo sa Espiritu, kayo nang magsaksi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari
sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Katotohanan, maliit man na puno, maaring pagbungahin ng siksik, liglig at umaapaw. Subalit pagkatayog-tayog at pagkataas-taas man ang puno, kung hindi pagbungahin ng Ama, walang masisilayan ng sinuman. Kaya nga tao, huwag kayong tumitig sa antas ng buhay ng kapwa nyo, kundi sa kapangyarihan ng Ama, doon kayo magsuri. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan, ang sa akin tinuturan. Alalaumbaga, kung papaano tapat na nagmamahal sa inyo, kung dadamhin at madarama ninyo, mapapatotohanang nakikipagtotoo ako, sapagkat ako'y di talusirang tulad ng tao. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko. Kung ang ginagamit sa inyo'y di mamahalin ko, paano pat sino magbabata sa tao? Kung ang nakikipagtotoo siya pang siraulo, sinong magiging totoo sa mundo? Tao, katotohanan ang binibigkas ko. Magbulay, magnilay kayo. Sa pananaw ng kapwa-tao, siraulo ang totoo. Sa pananaw ng Amang totoong totoo, kalugod-lugod ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, wala namang magiging bunga kung walang puno. Walang magiging sanga kung walang naging ugat ang puno, sapagkat di tutubo ang anumang puno kung walang ugat. Kaya kung nagbubunga ng galit po at kayo, may pinag-uugatan. Kung nagbubunga ng galak at kapayapaan kayo, may pinag-ugatan. Ang pinakamainam tao, ang maging panlasa nyo, maging matamis sa tuwina. Sa gayon, makikilala nyo ang pawang katotohanan na dulot sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't nagbigkas ako ng katagang walang kaalaman ang sinuman. At di nyo masisilayan sa anyo man libro hanapin yan, upang aking patotohanan sa inyo. Ito ang patotoo ko, ang nagkaloob ay di katulad ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Yamang naisambit mo ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng galak at kasiyahan, Ama, ang sa tuwinay sa iyo'y dumarama. Hinahanap ang matwid mo, tinatanggap ang tamis mo, ninanamnam ang linamnam ng tamis at dulot mo sa kanilang ganap. O aking Ama, tanging ikaw ang saksi. Ikaw ang nakarinig. Ikaw lamang sa bawat saglit. Kung anong nagaganap, nasisilayan mong lahat. Kung anong pangungusap, narinig mong lahat. Kung anong gagawin, batid mo yaan. Kaya't ang sinumang sayo ay kumilala na patotohanang nagpatutoy espiritu mo.
kinilala Espiritu mong mula sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sulong hinahamon ko kayo. Sino ang dudulog ng gayon sa kapwa niyo tao? At sinong makadudulog ng gayong tao? Patotoo ko sa inyo, kung nakarinig kayo, may pandinig katao. Sa katotohanan at pawang katotohanan, kapag tinanggap, galak sa kalooban. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sa talinong panglupa, antas-antas, kumbaga sa hagdanan, baitang-baitang, tanggapin at hindi, walang tangang tao, walang bobong tao, subalit mayroong mahina. Tama po ba? Yung talino mo, huwag mong hanapin sa talino ng kapwa mo. Sapagkat hindi maaring magpantay kayo ng talino. Kung pare-parehas ang talinong binigay ng Ama, lalong magulo ang mundo. Sapagkat ang bawat matalino hindi nagpapatalo. Ngunit, kung lahat ng tao'y nagpapakababa sa Ama, lahat ay makakaunawa sa kapwa nila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat hindi ang katalinuhang nakamtan sa lupa't anumang bagay ang magiging kaparaanan para lugurin ka ng Ama at malugod siya sa iyo. Kundi kung paano ka makipagrelasyon sa Kanya at sa kapwa mo tao'y nagpapakita na kaya mo ginawa yaon ng dahil sa Kanya. Kaya nagagawa mo yan ng dahil sa kalooban niyang na bahagi sa iyo. At wala kang magagawang mabuti kung walang damdamin kang mabuti. Ngunit ang totoong damdamin na mabuti ang kalooban, kahit na kailan, walang makikitang pagbabago. Ngunit ang nagkukunwari lamang at panandalian, sandali, masisilayan, katotohanan. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Tulad ng panahon, nang dahil pabago-bago, nakikita ang tag-ulan at tag-araw. Kaya't sa tao rin, dahil may pagbabago, makikita ang pinagbago. Ngunit at pasubali, ang Ama, walang pagbabago. Noon, ngayon, at kailanman. Lahat mula sa simula hanggang wakas, pareho ang gawa. Pag-ibig, katapatan, katotohanan. Anak ka ba ng Ama? Makadama ka. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Nasa inyo ang kalakasan kung bakit lalakas ang espiritu ng kapwa nyo pinagaharian. Tandaan ninyo, kailanman ay hindi humina ang espiritong sumakatauhan ang ginamit sa inyo. Kayong mga humihina, hindi nyo maamin sa sarili nyo. Pakatandaan ninyo, ang espirito'y walang pagkahina, ngunit ang tao marupok at mahina. Mga mahal, nais nyo ba ang kalakasan at katotohanan? Makipagtotoo kayo, makikita nyo ang kalakasan ng espiritu at ang katotohanan ng Ama sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Ikaw tao, di ka ba nagninilay? Paano mong kakausapin ang isang taong hindi na makarinig at hindi na makaunawa? Kaya lamang pangungusapan mo ang tao kung tinatanggap pa ang iyong salita. Ngunit kung batid na ng espiritong hindi na, hindi ka nakakausapin. Pakatandaan nyo yan. Pakatandaan ninyo yan. Kaya't ang sino mang ginamit at nawala na sa katotohanan, hindi na mabuti ang gagawin. Kaya't ang naggagawa-gawaan lamang ng katotohanan, ngunit nakaligaw, Ama ang magbibigay ng kaparusahan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo.
Walang bayad si Constancia para sambitin ang tinuran. At walang magiging marapat na ikagagaling niya kahit sambitin o hindi yaon. Kundi kayo'y magiging kagalingan nyo kung natutunan nyo ang tama't tumpak. Sapagkat ang marapat, inyong natanggap. Ngunit kung hindi, wala kayong iuuwi. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, buhay. Nakita niyo po bang binilang ito? At nakita niyo po ba kung paano ang ginawa? O, sige po. 3, 6, 9. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, magsuri kayo. Oh. Kung tuwirang kang nakinig, may magluluwag at giginhawa sa'yo. Isang basong tubig. Sige, kainin mo yan. Si Elena. Pakibigay mo sa kanya. Halika rito. May takda ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Pakatanda ninyo sa dakong ito, kung sumunod man kayo kay Constancia, hindi siya sinunod nyo. Kung sumunod man kayo sa kapwa nyo at hindi totoo, kayo nagkasala tao. Kung susundan nyo man ang yabag at payak na bahagi sa buhay ng tao, ngunit kung sa mabuti, kaya kayo tumalima, makabubuti pa rin sa inyo. Ngunit at pasubali ko, kung kaya kayo sumusunod na pipilitan kayo, walang kakamting galak sa puso niyo. Pasubali ko ikatotohanan ng sinambit ko, kaya't huwag magtaka kayo kung nahihirapan ang damdamin niyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kayo'y minamahal ko. Tapat akong mangusap kanino man. Kung ang katapatan ang gagawin nyo, sisibol din ang galak na nag-umapaw. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naisambit mo na't natupad ang marapat, Ama. Masdan mo silang mga anak mong isinugo mo sa dako mo. Yamang walang magagawang anak mong itong ginamit mo. At ito'y alipin lamang pinatalima mo. Ikaw ang nakabatid at nakasilay ng lahat. Ikaw na rin Ama ko, ang aking nilalagakan ng marapat, upang sa kanila ay ganap na matanggap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam.
Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sino may birthday? Tandaan po ninyo ito para makaunawa kayo. Walang bumabang patay para magsabit magpatotoo. Na totoo sinasabi ni Apo Kunching sa inyo. Ngunit ito lamang ang tuturan ko. Paano magaganap ang tinuran? Ang Espiritu Santo siyang maghahayag ng katotohanan sa inyo upang mabatid nyo ang katotohanan. At hindi makapangungusap ang Espiritu Santo sa isang hayop at halaman, sa isang isda. Kaya tao ang gagamitin. Etong maliwanag, mga mahal ko. Kapag kayo'y namatay na, hindi na kayo taong paparoon. Kaya't hindi na kayo magkakakilala. Sapagkat ang buhay nyo bilang tao ngayon ay hindi na buhay doon. Sapagkat kung ganyan ang buhay doon, edi sana pinagtagpo na lang ng Ama at pinagdaop ang langit at lupa. Subalit, kung kayo naniniwala na may buhay na walang hanggan, gawin nyo ang ikabubuti ng inyong kaluluwa. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagarian, kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, kung ang pangalan mo dito'y Marta, doon wala kang pangalan. Kaya kung ang pangalan mo dito'y Santa Juana, naging Santa ka, ikaw si Santa Juana, dito ka lang pinararangalan sa Santa Juana ka. Doon, hindi ka Santa Juana, hindi mo alam. Sapagkat walang magpapatutong, Juana ka rin doon. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya ang lahat ng naging Santa rito, isang huwaran lamang na para maging dapat pagtularan ng kapwa nila lang. Subalit, walang magpapatotoo ni isa man tao na si Santa Juana, Santa pa rin doon. Mahal na mahal ko kayo. Pawang katotohanan. Sapagkat nang mangusap ang isang Kristo, nang ibaba ang Espiritu sa isang anak, walang nasambit na Santa at Santo, kundi ang sinabi, binabasbasan ko kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Kaya, dito sa lupa, lahat ng tinaguriang mga santo at santa, gawin nyo ang tularan, ang mabuti nilang halimbawa. Subalit huwag sambahin ni kailanman, sapagkat hindi sila ang Diyos at dakila. Sumayin niyo ang kapayapaan. Isa lamang ang Diyos Ama, isa lamang ang Diyos Anak, isa lamang ang Diyos Espiritu na pinag-isa sa dalawang pinagmulan ay Ama at Anak. Naiisa ang gawa sa lupa at sa langit. Mahal na mahal ko kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Walang patotoo at walang magpapatotoong tao. Ngunit ang tumanggap ay ang Ama, ang nakakilala. Subalit, ang hindi, pagkatao kayong pag-iisip, kaya't labag sa kalooban yung tanggapin, ang pawang sa akin, tinuran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kaya naman, ang damdaming tao at damdaming espiritual na nagmula sa Ama ang kanyang kalooban, hindi magkakaisa, hindi magkakasundo, sapagkat kapwa, hindi magkakaintindihan. Ngunit ang iisa at pinagmulan iisa, magkakasamang mainam, magkakamahalan, magmahalan, ganap silang tuwiran, sapagkat sila'y kaisa ng isang pinagmulan na binahagi sa marami at laksang bilang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ay, Ama, kabuti mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, mayroon po ba tayong tanong? Pag ako po ay
sa Panginoon ay nasa Espiritu ay maaari kayo magtanong tungkol sa espiritual sapagkat siya ang tutugon. Ngunit kung ang tatanong niyo ay pagkatao at ako bilang tao, ang sasagot ko po sa inyo ay pang-tao. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, maliwanag. Sabi ko nga po, ang lahat ay bibigyang kaparaanan ng Ama. Kung aasahan mo siya, matutupad yung pag-asa mo. Dahil pananampalataya mo'y buhay sa Kanya. Kaya naman, habang pinagtitibay mo ang pananalig mo sa Kanya, lalo ka naman niyang tinitingnan kung paano ka nga magtitibay. At yun ang pinakikibakahan. At pagkatapos mong napakibakahan, napagtagumpayan mo, anong nagagawa mo? Ay, salamat po. Purihin ka, Ama. Tinulungan mo akong magtagumpay. Sapagkat hindi mo rin masasabing mag-isa, ay, salamat nagtagumpay ako. Kayabang mo naman. Kaya, ay, salamat po, Ama. Tinulungan mo akong magtagumpay sa patnubay ng iyong gabay na espiritu sa akin. Salamat po. May narinig po ba kayo? May natutunan po ba kayo? Kaya napakasarap kapag hindi ka nagdaramdam, maluwag ang kalooban mo. Magaan ang pakiramdam mo. Kapag nagdaramdam ka at nahihirapan ka, nasasaktan ka, ang bigat ng dinadala mo. Totoo po ba yan? Kaya kahit hindi nakikita yung dinadala mo, ikaw na nagdadala, hirap na hirap. Subalit, kapag pinagaan mo, ikaw mismo magpapagaan yan. Bitawan mo. Alisin mo. At gagaan. Sapagkat ang Ama mo, siyang nagsabing totoo. Anak, ako ang pag-asa mo, ang buhay mo, ang ligaya mo, kapayapaan mo, liwanag mo, galak mo, kalasag mo, lakas mo, kalusugan mo, kaginhawaan mo, at buhay mo. Kaya naman, kay sarap gunitain, ang Ama mo pala, ang lahat sa iyo, na pawang mabuti ang dulot. Buhay ko ba ang Ama? Kaya kapag dumarating yung puntos na sasabihin mo, ay, Diyos ko, di mo alam ba't ginaganyan mo mukha mo. Ay, Diyos ko, puro kay Diyos ko. Ay, Diyos ko. Diyos ko ng Diyos ko. Di na natapos ang Diyos mo, kaya pala galit ka. Eh di bahali na. Para maibsan yung galit mo. At huwag kang madaig sa galit mo. Ang sarili mo na lang ayusin mo. Sabihin mo, ay Diyos ko. Ay Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Aba, hindi mo namamalayan natatapos yung galit mo, gumaganda ka pa. Buhay ba ang Ama? Bakit? Sapagkat sa dati, hindi mo na i-stretch yung mukha mo, hindi mo na, dahil sa, ay Diyos ko, pinipigil mo yung galit mo, ay Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, ba, na-stress yung mga ugat mo, bumanat ang kulubot mo, buhay ba nga ba? Pero yung sabi mo, galit na galit ka, ay Diyos ko, Diyos ko, hanap ka ng kutsilyo, papatay ko. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, no? Napakabuti po ng Ama. Naranasan nyo na po ba na nakakagalit ang gawa ng kapwa nyo? Huwag po kayong padaig doon. At tunay na kapag nasa dilim ka na, wala ka nang maapuhap na magandang pangunawa. Totoo po yan. Sino pa ba ang nasa dilim na nakikita niya yung liwanag? Wala na, no? Kaya po pala, hindi nalalasa pantamis. Kaya nga sabi, makakakuha ka ba ng bunga ng aroma? Nang hinahanap mo'y bunga ng igos. O dili kaya'y bunga ng ubas. Kailan naman magbubunga ang ubas sa aroma? At kailan magbubunga ng aromang igos? Ano po? Binabaligtad-baligtad na lang yan. Ang ibig sabihin ay talagang kung ano ang bunga, siyang puno. Kung ano ang puno, siyang bunga. Kaya
Kung nasa sa iyong mabuting espiritu, puno ng Diyos ka, nasa iyo ang puno ng kabutihan niya, matamis ang katas mo. Tama po ba? Tumatamis ang lasa mo, kaya yung bawat kukuha sa iyong bunga, matatamisan din. Yun pala ang ibig sabihin nun. Buhay ba ang Ama? Kaya, sige, pinipilit mong ngumiti, ngunit may sama ang loob mo. Magagawa mo bang tumawang totoo? Subalit hindi ka man tumatawa pag masaya ang puso mo, ikaw mag-isa nangingiti ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, suriin ninyo. Magsuri kayo. Anak ka ba ng Ama? Umaasa ka ba sa Kanya? Kinikilala mo ba Siya? Nagtitiwala ka ba sa Kanya? Aba, huwag kang parang alon sa dagat na painda-indayog. Ngunit di alam kung saan papadpad. Sapagkat kung gayon ang iyong pananalig, ang gawa ng Amang mabuti ay di mo kakamtan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya naman, katulad nito, ayaw niya. Ganun naman ang Diyos. Kung saan ang paraan ibibigay niya, tama po ba? Kung nararapat at kaparaanan, sinabi sa kanya ay maliwanag, hilingin mo sa Ama. Pag nagkaisa kami, yan. Walang alam ito, nagkakaisa kami ng anak niya, nag-uusap kami. Dahil sa mabuting layunin. Kapag ginusto ng Ama, may paraan. Ginamit ang mga nag-aral, ibinigay. Tandaan po ninyo, dito 3 beses, 4 na beses, 5 beses na pagaling ka. Sigurado, pang-6, gagawa na ng paraan. Sapagkat, ibig sabihin, tao ka, nagkakasakit ka. Tao ka, mamamatay ka. Hahanapin mo na sa huling sandali kung ano lunas mo. Ngunit kung hindi na ibibigay ng Ama, wala ka nang makakamtan. Ngunit kung ibibigay niya pa, kahit saan ka magpunta, ibibigay pa rin niya. Buhay ba ang Ama? Ang huwag mo lamang kaliligtaan, pagkatapos ng maraming ginawa sa'yo, nalimutan mo na yung mabuting ginawa sa'yo, at ang nakita mo na ngayon ay ang mga ibibintang mo, wala kang kwentang tao. Kaya ang Ama rin ang magpaparusa sa'yo, hindi ang kapwa at tao mo na pinagbibintangan mo. Sapagkat ang kapwa-tao mong gumagawa ng mabuti, walang iniisip kundi kabutihan ng kahit na sino. Ngayon kung magpaparatang ka sa maling ginagawa mo at ipaparatang mo sa mabuting nagagawa at gumagawa, ikaw ang magdusa. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Pakatandaan ninyo, sa poso man na nagbabaon, hindi ngayon dito'y humukay ka kahit na maraming tubig sa ilalim. Ngayon din at ngayon ay makukuha mo yung sibol. Kaya ililipat mo. At kapag naghukay ka na namang muli dito at nakuha mo na yung sibol, may buhangin naman, ililipat mo pa rin. Kapag nakakita ka ng sibol at nilipat mo, nakakuha ka na may putik, ililipat mo. Habang hindi mo nakukuha yung sarap at tamis na inaanap mo sa tubig. Kung masipag ka at nangangarap na matamis ang iyong masa na lagukin, lilipat mo nang ililipat, hahanapin mo nang hahanapin. Subalit, doon ka pa rin nagbabaon sa lupang iyong hinahanap. Ano ibig sabihin, mga mahal? Hanapin man ninyo nang hanapin ang sarap ng buhay, ang iisa pa ring pinagmulan nyo ang magbibigay. Kaya't kung saan man kayo maghanap ng maghanap, kung hindi niya ipagkakaloob, di nyo masusumpungan. Sapagkat ang tama at totoo, may mabuting katwiran, hindi nadidimlan. Ang makatotohanan, sama nagtitiwala, hindi sa nilalang. Tao, mahal ko kayo, magbulay kayo sa tinuran ko, talinghagang binahagi ko, matantot mawari nyo, sapagkat kayo'y tao na inaangkupan ng marapat at dapat, ng matutunan ang karapat dapat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Ibabaw ng lupa, di mo makikita ang tubig sa ilalim. Ngunit kapag binaunan mo ng tubot malalim, ang pagkakabaon, papaibabaw at papailan lang, pataas ang tubig na malinaw. Mahal na mahal ko kayo.
Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Hindi lahat ng naging masama ay tunay na masama. May taong sumasama sa pananaw ng kanyang kapwa dahil na rin sa kanilang mga gawa. Hindi nang dahil sa taong nagpakasama. Kaya't ang taong mabuti ang ginawa at ang amang nakasilay at nakabatid, gaano man kasama sa pananaw ng kanyang kapwa, ang ama pa rin ang magbibigay pagpapala. Mga mahal, magpakabuti kayo. Ang pagpapalang walang hanggan ay naririto sa lupa. Iba't ibang pagpapala ang nilaganap ng Ama sa sanlibutan. Kaya't iba't ibang kakamtin at kakamuhin ng tao sa iba't ibang kaparaanan at daan niya. Ngunit sa isang kaparaanan, masumpungan ninyo ang katotohanan. Ang daan ng buhay at ng kaligtasan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, Diyos ko at Ama ko, tanging ikaw lamang ang nakababatid ng lahat sa lupa. Amen. Tayo na po. Masarap magkati ang ilo.